Yung awa na nararamdaman niyo kay Charlie Kirk sa pamilya ni Charlie Kirk, sakit na yan. At sakit yan na dulot ng capitalism. Papaliwanag ko. Kaya may mga tao na nakakaramdam ng awa kasi naka-zoom in yung perspective nila. Kumbaga, ang nakita lang nila ay may lalaking nasa stage, bigla na lang siyang binaril kahit wala naman siyang ginagawa. Di ba nagko-Q&A lang naman siya? At yung lalaki, may iniwang asawa, may iniwang mga anak. O diba kawawa naman? Pero kung i-zoom out natin at tignan natin ang buong picture, magkakaroon tayo ng panibagong perspective. Yung paniniwala na wala siyang masamang ginawa kasi hindi naman siya politiko, di naman siya terorista, nagsasabi lang naman siya ng mga opinion niya. Kapag nag-zoom out na tayo, makikita natin gaano talaga ka-harmful yung mga ideas na pinopromote niya. Isa na dyan yung sinabi niya na worth it naman daw yung mga namatay through gun violence in the US as long as na-maintain yung karapatan nila na magkabaril. So mas importante pa yung kagustuhan nilang patuloy na mag-carry ng baril kasi sa mga namatay na at mamamatay pa from guns in the US. Effective nga yung sinabi niya kasi ayan o, namatay siya dahil sa baril. At sabi niya nga, worth it kasi hindi naman tinanggal yung karapatan nilang mag-carry ng baril eh. Sige, pwede nating sabihin na salita lang naman ang ginagawa ni Charlie Kirk. Hindi naman siya politiko, di naman siya mamamatay tao. Pero tandaan natin na salita rin. Mga fake na balita, mga troll Facebook comments, salita rin ang nagpanalo kay Duterte at kay Bongbong Marcos. Ang salita, lalo na kung may influence katulad ni Charlie Kirk, ay may kapangyarihang maghubog ng pag-iisip ng mga tao. Okay, anong relate ngayon ng capitalism? Kaya natin nakikita ang mga bagay through a zoomed-in perspective is because of capitalism. Ang buhay natin ngayon sa ilalim ng kahirapan ng Pilipinas ay tinutulak tayo to think in an individual level in terms of our family's own survival. Ano ibig sabihin nun? Yung mga bagay na nakukuha mo at mga bagay na hindi mo na-achieve, lahat yan, sa'yo nakasalalay. Kung mahirap ka, responsibilidad mo ngayon na magtrabaho at mag-ipon para iahon yung pamilya mo kahit na hindi mo naman kasalanan bakit kayo mahirap. Paano mo ngayon hindi naging kasalanan? Halimbawa, si Harry Styles, sobrang liit na ng sweldo niya, contractual pa siya, so wala siyang nakukuhang benefits. Kasi walang paki sa kanya yung company niya eh. Bawal pa siya mag-absent. So kahit bumabagyo, pumapasok siya. At kapag nagkasakit siya, ang haba ng pila sa public hospitals. At kailangan niyang magbayad out of pocket for healthcare na dapat karapatan niya na in the first place. So kahit nagtatrabaho ka ng marangal, kung ang nakaupo sa gobyerno ay nagnanakaw lang ng pondo, kung ang mga tao na nasa taas ng mga korporasyon kung saan ka nagtatrabaho ay mas may pake pa sa pera kaysa sa mga empleyado nila, hindi ka talaga aahon sa kahirapan. Kasi advantage nila yun eh, kapag nananatili kang mahirap, sila ang mas yumayaman. At sabihin na natin dahil wala na siyang pera, wala na siyang mapakain sa pamilya niya, ng loob ng Alphamart si Harry Styles. Nagnakaw siya ng bigas, ng gatas ng bata. So, ikukulong siya ng pulis. From our zoomed-in perspective, sasabihin natin, ano ba yan Harry Styles? Nagnakaw ka kasi. Deserve mong makulong ngayon. Pero again, kapag tinignan natin ang whole picture, bakit ba siya nagnakaw? Kasi desperate na siya. Bakit siya desperate? Bakit siya wala ng makain? Sino bang totoong may kasalanan? Sana nanghingi na lang siya ng tulong. Kanino? Sana nagtrabaho na lang siya. Meron nga siyang trabaho pero hindi sapat. Kasi kanino napupunta yung pera? Context matters and context is often lost when we talk about issues like Charlie Kirk or even Palestine. Nakikita lang natin from our zoomed in perspective. Grabe naman yung Hamas, nag-surprise attack sila sa Israel noong 2023, may mga kinidnap pa sila. Pero again, when we zoom out and look at the whole picture, makikita natin na yung ginawa ng Hamas ay in response lang sa decades of occupation ng Israel sa Palestine. 5 years bago magdeklara ng martial law ang unang dictator Marcos, nag-o-occupy na ng Palestinian territories ang Israel. Ganun na siya katagal. History na nila to. Matagal na binubura ng Israel ang Palestine. So malamang magkakaroon talaga ng something like Hamas na lalabanan sila. Context matters. Ang dami ko sinabi, madilim na sa labas. So if you want to learn more, I have a paper and a book na I used as references. The paper is The Poverty of the Sociology of Deviance by Alexander Liezos, which distinguished covert institutional violence and overt individual violence. And the book is Doppelganger by Naomi Klein, which discusses everything from COVID misinformation to MAGA to Palestine.